Dominant Protector. Credit to the author. 6,441-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Baliwala lang ito para sa mga halimaw sa dagat sa lugar na ito. Kapatid na Linford, umalis ka sa rehiyong ito ng dagat sa lalong madaling panahon. Alam kong nasa isang sinaunang barkong pandigma ka. Gamitin agad ang 10,000 milyang pormasayon para maiwasan ang pagkapaligiran. Napakalaki ng laki ng daluyong ng mga halimaw sa dagat sa pagkakataong ito. Kung hindi sila aalis, nasa malaking panganib sila. Walang silbi ang aking komunikasyon, Perlas. Mapuputol ang ating komunikasyon kapag lumapit ang daluyong ng mga halimaw sa dagat. Tulad ng sinabi ni Emma na mapuputol ang komunikasyon, naputol din ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Huminga ng malalim si Terence, alam niyang nasa malaking problema siya sa pagkakataong ito. Walang magawa sa kanya ang mga maharlikang halimaw sa dagat na mga kaaway ni Eman, kaya ibinuhos nila ang lahat ng kanilang galit kay Terence na may aura ni Eman. Malamang na hindi man lang nagpadala ng mensahe ang mga halimaw sa dagat na ito sa mga maharlikang halimaw sa dagat nang pumunta sila roon, at ngayong alam na ng mga maharlikang halimaw sa dagat ang sitwasyon, agad silang magiging pag-alit. Matapos itabi ang communication bead ni Eman, bumalik si Terence sa tulay na may kidlat, handang kontrolin ang 10,000 milyang pormasayon upang makaalis sa alon ng halimaw sa dagat. Kapatid na Mike, may nabalitaan ka na ba kina Dax at Lucius? Hindi maganda ang sitwasyon. Gamitin niya ang 10,000 milyang pormasayon para umalis. Sabi ni Terence habang naghahanda siyang paganahin ang 10,000 milyang pormasayon. Kahit na napanatili ang komunikasyon na Pearl, malinaw pa rin ang target ng daluyong ng halimaw sa dagat. Hindi ito titigil dahil lang sa nawala ang aura ni Eman. Patuloy itong sumugod diretso sa armada ng Alliance. Noong una nila itong makita, isa lamang itong walang hangganang linya ng tubig. Ngayon, malinaw na nilang nakikita ang mga halimaw sa dagat sa unahan. Lil Bro Linford, anong nangyayari? Tanong ni Mike kay Terence. Marami na siyang pinagdaanan kasama si Terence, pero medyo malaki na ito. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kalaking alon ng halimaw sa dagat. Nang panahong iyon, naramdaman na ng pinakahilagang isla ang matinding pagtaas ng alon ng dagat. Gayunpaman, kumpara sa panahong ito, sapat na ang mga nasa unahan upang tuluyang wasakin ang pagtaas ng alon ng dagat sa pinakahilagang isla. May problema. Wala akong oras para pag-usapan yan. Sabihin mo kay Daxie at sa iba pa na tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Hindi na natin sila maaalagaan. Mabilis na gumalaw ang bibig ni Terence habang tinatapos niya ang paghahanda ng 10,000 milyang pormasayon. Sa panahong ito, paano pa nila mapapahalagahan ang mga patakaran ng ikatlong round na nagbabawal sa paggamit ng 10,000 Lee formation? Kung mawawalan sila ng buhay, ano ang kompetisyon? Alam ko. Naipadala ko na sa kanila ang senyales. Wala tayong pakialam kung ano ang gawin nila. Si Mike ay prangka rin. Natutuwa siya na iisa lang ang kanyang sinaunang barkong pandigma. Kahit papaano ay mas madali para sa kanya ang makatakas. Ang plote ni Dax at Lucius ay pinaghalong sinaunang mga barkong pandigma at mas malalaking barkong pandigma. Maaaring makatakas ang mga sinaunang barkong pandigma gamit ang 10,000 milyang pormasayon, ngunit hindi makatakas ang mas malalaking barkong pandigma. Nang akmang i-activate ng Terence ang 10,000 milyang pormasayon, sabay na sinalakay ng plote ni Dax at Lucius ang daluyong ng dagat, at pareho silang pumili ng cluster attack mode. Hindi lang ito malakas na atake, kundi mayroon din itong matalas na kapangyarihan. Ang mga halimaw sa dagat ay hindi parang mga barkong pandigma, kaya wala silang proteksyon ng mga kalasag. Sa makatuwid, ang isang kumpol ng mga pag-atake ay maaaring tumago sa ilang mga halimaw sa dagat. Bagamat ang pagkalugi na ito ay hindi man lang isang patak sa karagatan para sa daluyong ng dagat, halos hindi ito sapat para magbukas ng maliit na puwang na naging dahilan upang hindi gaanong kompleto ang linya ng mga minya ng daluyong ng dagat. Bakit hindi sila tumatakbo? Natigilan si Terence. Inaatake pa rin nila ang daluyong ng mga halimaw sa dagat sa oras na ito. Sa tingin ba nila ay kayang tiisin ng kanilang plota ang atake?
Gayunpaman, agad niyang napagtanto na hindi kayang tumakbo ng dalawang flota, hindi naman sa ayaw nila. Nako, ang malalaking barkong pandigma nila ay walang pormasayon na 10,000 milya ang haba. Hindi napigilan ni Terence ang mapamura ng malalim. Hindi siya pamilyar sa malalaking barkong pandigma, matagal niya lang itong nakita sa ilusyon. Kung hindi pa siya makakakita nito noon. Kaya naman, nakalimutan niya ang kakayahan ng malalaking barkong pandigma na makatakas, na walang kapantay sa mga sinaunang barkong pandigma. Sanay siyang kontrolin ang mga sinaunang barko, at inakala niyang lahat ng barko sa flota ay kayang gamitin ang 10,000 milyang pormasayon. Kapatid na Mike, lalaban tayo kasama si Lucius. Hindi natin sila maaaring iwan at tumakas maliban na lang kung ito ang pinakadelikadong oras. Tumigil si Terence sa ginagawa niya at tumingin kay Mike nang may seryosong mukha. Nandito lang ang dalawang flota para maglibang, pero matapos silang makasama, itinuring na sila ni Terence na parang mga kaibigan niya. Kung hindi niya hahayaang sumunod ang mga nakakainis na lalaking ito sa kanyang flota. Dahil ayaw iwanan ng dalawang flota ang kani-kanilang mga barko, natural lang na hindi sila maaaring iwanan ni Terence. Gayunpaman, ang sinaunang barkong pandigma ay pagmamay-ari pa rin ni Mike. Kung hindi papayag si Mike, kailangan na niyang umalis. Gayunpaman, malamang na masira ang malapit niyang relasyon kay Mike. Mabuti. Kuya Linford, kung ayaw mong tumakas ng mag-isa, ako, si Mike, ay tiyak na isusuko ang buhay ko para samahan ka. Sabay-sabay tayong susugod sa nakakatakot na daluyong na ito, ano ba ang problema? Tumawa ng malakas si Mike, piniling tumabi kay Terence nang walang pag-aalinlangan. Magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan ang dalawa, at mas pinagkakatiwalaan ni Mike si Terence kaysa sa sarili niya. Kung sinabi ni Terence na gusto niyang manatili, mananatili siya. Maraming salamat, kapatid na lalaki Mike. Naantig si Terence, ito ang sarili niyang katigasan ng ulo, pero walang pidyaw na sinuportahan siya ni Mike. Hindi niya ginawa ang isang kapatid na ganito para sa wala. Sabihin kina Lucius at Dax na sundan ng kanilang flota ang ating mga barkong pandigma. Kapag umatake sila ay nasa ilalim ng ating pamumuno. Lumipat si Terence mula sa 10,000 milyang pormasayon patungo sa Falling Star Formation. Ito ang pinakamalakas na paraan ng pag-atake ng sinaunang barkong pandigma, at ito ang pinakamagaling niyang gawin. Mas magaling sina Dax at Lucius kaysa kay Terence sa pamumuno sa mga flota, pero hindi sila magkatugma, imposibleng magtulungan sila. Kung lalaban sila ng mag-isa, tuluyan lamang silang masisira ng malakas na alon ng dagat. Sa halip na iyon, mas makabubuting kunin ang pamumuno at bumuo ng magkasanib na puwersa na magbibigay sa kanila ng mas malaking pagkakataong makatakas. Senior Ghost, seryosong bagay ito. Dali, lumabas ka at tumulong. Talagang kailangan ni Terence ang tulong ng multo sa oras na ito. Bukod sa lahat ng iba pa, kailangan niya ang pinagsamang lakas ng dalawa sa usapin ng banal na pandama. Hindi kayang sakupin ng sariling espiritu ni Terence ang buong alon ng halimaw sa dagat, kaya hindi niya alam kung ilan sila o kung gaano kalawak ang lugar. Kaya nga gusto niyang tulungan siya ng multo. Simula nang matagpuan nilang dalawa ang spatial scale sa kuweba noong ikalawang round, napagtanto ni Terence na kapag pinagsama ang kanilang mga pandama, kaya nilang magpakawala ng epekto na higit pa sa isa at isa. Marahil ay magagamit niya ito upang mahanap ang lokasyon kung saan medyo mahina ang pagtaas at pagbaba ng alon dahil sa halimaw sa dagat. 6,442. Nakakaabala ka talaga, bata. Sinusundan ka ng gulo kahit saan ka magpunta. Hindi mo ba pwedeng hayaan na lang na matahimik ang matandang to? Hindi pala kaibigan ang tono ng kakilakilabot na bagay habang ito ay bumubulong. Ilang araw na niyang pinag-aaralan ang sirang watawat ng space array, at tinawag na siya ni Terence bago pa man siya makapag-isip ng paraan. Gayunpaman, nang makita nito ang napakalaking halimaw sa dagat na tumataas sa harap nito, hindi nito maiwasang mag-ulat. Nakakagulat talaga ang kaguluhan. Bakit hindi pa kayo patay? Ano pa ang gusto ninyo? Hindi mapigilan ng molditang yun ang magreklamo. Isa na itong maipagmamalaki na makapaghintay ng ilang beses sa ilalim ng napakalakas na alon ng dagat. Tungkol naman sa hindi pagkamatay. Huwag kang masyadong mag-isip. Senior Ghost, tumigil ka na sa pagbibiro. May dalawa pa tayong flote sa likuran natin.
Bilisan mo, hanapin natin ang mas mahihinang bahagi ng daluyong ng mga halimaw sa dagat. Hindi ako naniniwala na ang ganito kalaking daluyong ng mga halimaw sa dagat ay nabubuo ng malalakas na halimaw sa dagat. Nagsabi si Terence ng ilang simpleng salita at pinalawak ang kanyang espiritual na pandama gamit ang bagay na iyon. Sa ilalim ng magkasamang pagsisikap ng dalawa, ang saklaw ng kanilang mga banal na pandama ay talagang dumami, at ang kanilang kaalaman sa pagtuklas ay lumakas din. Napakahina ng mga halimaw sa dagat na nasa posisyong iyan. Lahat sila ay nasa orihinal na yugto ng sanggol at sa yugto ng gininto angkor. May ilang mga halimaw sa dagat sa yugto ng profound na tumatanggap ng mga utos at nagbibigay sa kanila ng mga utos bilang mga pinuno. Iyon lang dapat ang ating pagkakataon para makalusot. Alam ng malademonyo na apurahan ang sitwasyon, kaya wala ito sa mood na magbiro. Mabilis nitong nahanap ang kahinaan ni Terence. Hindi kinailangan ng dalawa ng mahabang oras para makapag-usap sa kani-kanilang kaisipan, kaya naipagpatuloy ni Terence ang pag-uusap ng walang anumang balakid. Kapatid na Mike, sumagot ba sila? Panandali lang ang pagkakataon, at kung hindi sila papayag, gawin na lang natin ang ating makakaya at umalis. Naunawaan ni Terence na kung hindi siya paniniwalaan ng dalawa, wala nang saysay na manatili pa siya. Mas mabuting umalis na lang siya. Kahit ayaw niyang iwan silang dalawa, kung wala silang tiwala sa kanya, maaari na lang siyang sumuko. Walang dahilan para ilagay ni Newman sa panganib ang taong nagtitiwala sa kanila para lang protektahan ang isang taong hindi naman nagtitiwala sa kanila. Hindi inisip ni Mike na sobra na ang kahilingan ni Terence. Para sa kanya, kung handa si Terence na manatili at tulungan sina Dax at Lucius, nararapat lamang na makinig sila sa mga utos ni Terence. Pagkatapos lamang ng ilang hininga, ang dalawa pang pangkat ng mga barko ay nakapagpadala na rin ng mga mensahe pabalik. Sumang-ayon na silang lahat. Lil Bro Linford, pwede ka nang mag-utos. Hindi nagulat si Mike. Naisip niya na natural lang iyon. Hindi niya inisip kung gaano kahirap para kina Dax at Lucius na gumawa ng ganoon kabilas na desisyon dahil sa kanilang katayuan. Hindi talaga magaling si Terence sa pamumuno sa isang flota, pero mabuti na lang at nasabi na niya ang bagay na iyon. Bilang isang elder ng Spirit Beast Clan, maraming alam ang bagay na iyon. Bagamat may ilang problema sa kanyang memorya dahil sa kanyang sinaunang espiritu, walang gaanong pagkakaiba ang pamumuno sa isang flota at pamumuno sa isang hukbo. Walang pag-aalinlangang kinuha ng Molditang iyon ang pamumuno. Pumunta tayo sa direksyong ito. Hayaang bumuo ng pormasayo ng mga palaso ang flote ni Lucius para umatake. Ang flote ni Dax ay bubuo ng depensibong pormasayon para protektahan ang dalawang pakpak mula sa daluyong ng mga hayop sa dagat. Sasakupin ng ating mga sinaunang barkong pandigma ang likuran. Mabilis na umorder si Terence. Siyempre, lahat ng ito ay ginawa sa pamamagitan ng bibig ng multo. Agad na tumugon ang grupo ni Lucius at Dax nang walang pag-aalinlangan. Ito rin ay dahil nakita nilang nagliwanag ang sinaunang pormasayon ng barkong pandigma ni Mike at pagkatapos ay umalis. Alam nilang isinasapanganib ni Terence ang manatili at tulungan sila, at malaki ang utang na loob nila sa kanya. Bukod pa rito, hindi naman silang dalawa tanga. Alam nilang hindi sila makukumbansi ng isa't isa. Kung makikipagtulungan sila, kakailanganin nilang paghiwalayin ang pangunahin at pangalawa, at imposibleng magtulungan silang dalawa. Tanging sina Terence at Mike lamang, bilang ikatlong partido, ang maaaring magsilbing tagapamagitan sa kanilang dalawa, o kahit man lang magsinungaling sa kanya na nakikipagtulungan siya kay Mike, hindi kay Dax o kay Lucius. Mabilis na ipinakita ni Gale Sulo ang kanyang lakas at bumuo ng isang pormasayon ng mga palaso, sumugod sa direksyon na itinuro ni Terence. Bahagyang kumalat ang flote ni Dax upang protektahan ang dalawang pakpak ng flote ng alyansa. Hindi nila nilayo na patayin o saktan ang mga halimaw sa dagat, kundi upang ipagtanggol laban sa alon ng halimaw sa dagat. Sinunod ni Mike ang mga tagubili ni Dax at tinakpan ang kanilang mga likod. Nag-iwan ng bakas ng mga imahe ang mga kamay ni Terence habang pinapagana niya ang Starfall Formation sa pinakamataas nitong antas. Bumagsak ang liwanag ng mga bituin mula sa langit, hindi lamang pinigilan ang mga halimaw sa dagat sa paghabol sa kanila, kundi tinulungan din ang armada ni Dax na linisin ang mga kawan ng halimaw sa dagat sa magkabilang panig.
Perpekto talaga ang pagkontrol ni Terence sa falling star formation, wala akong maikukumpara sa kanya kahit anong mangyari. Hindi nakalimutan ni Lucius na bigyang pansin ang sitwasyon ng armada ng Alliance nang siya ay sumalakay. Hindi niya maiwasang mapasigaw nang makita ang pagganap ni Terence. Kung makakatakas ako sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang labanan kahit ano pa ang mangyari. Kailangan kong maranasan ang ganitong kahangahangang kasanayan para sa aking sarili upang makahanap ng direksyon na matutunan. Hangin. Hangin. Malakas na unos. Ang Gale Fleet sa Arrow Battle Formation ay nagpakawala ng isang nakabibinging dagandong at nagsimulang umatake ng walang pag-aalinlangan. Si Terence, o sa halip, ang nilalang na iyon, ang pumili ng pinakamahinang bahagi ng daluyong ng dagat, kaya ang pangkat ng mga bagyo ay parang isang piraso ng bulok na kahoy habang sumusugod sila nang may hindi mapigil ang puwersa. Ang mga mahihinang halimaw sa dagat na iyon ay talagang walang kahit kaunting lakas para lumaban. Sa simula, kung ang pormasayon ng mga palaso ay uulad sa ganitong bilis, maaaring hindi makasabay ang flote ni Dax, na magiging sanhi ng pagkawasak ng dalawang flota. Gayunpaman, dahil sa densidad ng mga halimaw sa dagat sa harap ng grupo ng malalakas na hangin, bagamat hindi napigilan ang pagbuo ng mga palaso, ang bilis ng pagtama ay hindi maiiwasang nabawasan. Sa kabilang banda, ang flote ni Dax at ang flote ni Mike ay hindi naharap sa parehong pressure mula sa harapan, kaya hindi sila mas mabagal kaysa kay Lucius. Sapat lamang sila upang matiyak ang kaligtasan ng magkahalong flota. Sa oras na ito, natuklasan na nina Terence at ng mga pandaman ng sampaang ito na ang alon ng halimaw sa dagat ay nakumpleto na ang rotonda mula sa magkabilang panig, na lubusang nakapalibot sa kanilang pinaghalong flote sa gitna. Kung gusto niyang makatakas ngayon, paulit-ulit lang siyang makakalusot sa daluyong na ito ng halimaw sa dagat. Ang mga halimaw sa dagat ng daluyong ay gumagawa ng kaunting pagbabago sa kanilang mga posisyon. Gusto nilang ikalat ang mahihinang halimaw sa dagat dito, at pagkatapos ay idagdag ang mas malalakas na halimaw sa dagat upang tuluyan tayong palibutan at patayin. Malakas ang malademonyong bagay at ang pandaman ni Terence sa espiritu, at ang bentahan nila ay nakikita nila ang pagtaas at pagbaba ng alon ng halimaw sa dagat sa isang malawak na lugar. Matapos matuklasan ang pagbabagong ito, agad na nag-utos si Terence. Lumipat ng 10 degree pa kanan ang flote ni Lucius at ipagpatuloy ang pagsalakay. Hindi nagtanong si Mike. Nagbigay siya ng utos kay Lucius, at ang pormasayon ng mga palaso sa harap niya ay nagsimulang bahagyang magbago ng anggulo, patuloy na sumugod ng walang senyales ng pag-atras. Hindi na hinintay ni Dax ang mga tagubilin ni Terence at sinunod na lang niya ang Wind Fleet, pinanatili ang pagkakaisa ng Alliance Fleet. Tunay ngang mas mahusay si Dax sa pamumuno sa flote kaysa kay Lucius. Si Lucius ay palaging isang taong mahilig sumugod at pumatay ng direkta. 6,443. Pagkatapos ng pagsasaayos na ito, agad na makumpirma ng sampaang iyon na mayroong isang lalaking mahusay sa taktika na namumuno sa pag-agos ng halimaw sa dagat. Ang mga pagbabago sa pagtaas at pagbaba ng alon sa dagat ay magbabago ayon sa mga pagbabago ng flota. Isa ito sa mga pinaka-nakakainis na sitwasyon. Ito ay dahil wala kang ideya kung paano maglalaro ang iyong kalaban, at ang pagbabago ng iyong pormasayon ay matutukoy nila sa paglipas ng panahon at magbabago sila ng naaayon. Sabihin mo kay Lucius na bilasan niya. Umungol ang bagay na iyon sa bibig ni Terence. Nabawasan ang bilis ng buong flote dahil mas naging siksik ang alon ng mga halimaw sa dagat. Maging si Lucius ay nahirapang mapanatili ang lakas ng pagtagos ng pormasayon ng palaso. Ang alon ng halimaw sa dagat ay dumagundong ng paikot-ikot na parang walang katapusan. Ang flote ni Lucius ay parang isang palaso na pinaputok. Matapos tumago sa sunod-sunod na mga balakid, ang epekto ng atake ay hindi maiiwasang nabawasan. Para itong isang palaso sa dulo ng paglipad nito, at ang lakas nito ay natural na nabawasan. Ginawa na ni Lucius ang kanyang makakaya. Kailangan ng kanyang flote ng espasyo upang lubos na magamit ang kalamangan nito sa bilis upang makabuo ng puwersa ng pagtama. Wala ng espasyo ngayon, kaya ito na lang ang magagawa ng pormasayon ng mga palaso. Si Mike ay parang isang tagapamagitan na nagdurugtong sa 3 flota. Kailangan mo ba ng espasyo? Sige, bibigyan ko siya ng kaunting espasyo. Patigilan ang lahat ng flote at maghanda para sa labanan.
Sigaw ni Terence at muling sinimulang kontrolin ang 10,000 milyang pormasayon. Hindi pa nakikita ni Mike si Terence sa ganitong kalagayan noon pero wala siyang hinala. Tutal, mukhang hindi maganda ang sitwasyon para sa kanya, at ganoon din ang kalagayan niya. Ang mga plote ni Lucius at Dax ay pawang mga piling tao na dumaan sa daan-daang labanan. Huminto sila ayon sa sinabi sa kanila. Bagamat ang pananatili sa gitna ng daluyong ay parang paghahanap ng kamatayan, dahil pinili nilang maniwala kay Terence, susuportahan nila ang bawat desisyong gagawin ni Terence ng walang kondisyon. Kung sila ay mahinahon, ilalagay lamang nila ang lahat sa isang walang patutunguhan. Ang malademonyo at ang banal na pandaman ni Terence ay bumalot sa buong lugar, at inutusan nila si Lucius na umatake mula sa magkabilang panig nang magkaroon ng puwang sa pag-atake ng plote ni Lucius. Kasabay nito, pinaandar niya ang 10,000 milyang pormasayon at lumitaw mismo sa harap ng plote ni Lucius. Ang pormasayon ng Starfall ay bumaba ng buong lakas ng walang tigil, agad na nag-alis ng espasyo sa harap ng plote ni Lucius na walang mga halimaw sa dagat. Tara na. Sige. Utos ni Terence sa simple at direktang paraan. Ipinagpatuloy niyang paggalaw ng 10,000 milyang pormasayon sa maikling distansya, nililinis ang isa pang espasyo sa harap niya at iniwan ang naunang espasyo para sa lakayin ni Lucius. Agad na na-activate ang buong armada ng Alliance, at muling ipinakita ng pormasayon ng Arrow Battle ang hindi matitinag na momentum nito. Sa oras na ito, hindi napansin ni Lucius o Dax na silang dalawa ay nagsanib puwersa na pala. Dahil humiwalay ang sinaunang barkong pandigma ni Mike mula sa plote ng alyansa at lumilikha ng puwang sa harapan upang gabayan ang plote sa likuran nila, ang mga plote ni Dax at Lucius pala ang nagtutulungan. Pagkatapos ng paghahanda ni Terence, hindi na nahaharangan ang pormasayon ni Lucius sa Arrow Battle. Para itong pagpunit ng isang piraso ng tela na buo pa noon, pero ngayon ay kailangan na lang niyang punitin ang isang piraso ng tela na may mga butas. Hindi naman ito gaanong nangangailangan ng pagsisikap. Nang muling marating ng plote ni Lucius ang tugatog nito, bumalik si Terence sa likuran ng plote dala ang 10,000 milyang pormasayon, patuloy na binabantayan ang pag-atres. Ang pagsalakay na ito ay kumonsumo ng malaking halaga ng mga mapagkukunan, at ang sinaunang barkong pandigma ay halos nasa limitasyon na nito. Tutal, ang patuloy na paggamit ng 10,000 milyang pormasayon at ang Falling Star Formation ay isang malaking pasanin sa sinaunang barkong pandigma. Ang patuloy na paglabas ng Falling Star Formation ay nagpamangha kina Lucius at Ye. Muntik nang sumuko si Lucius sa ideya na hamanin si Terence. Siyempre, kaunti lang ang pagkakaiba, pero lalo siyang naging determinado na hamanin si Terence o pilitin si Terence na turuan siya ng pamamaraang ito. Kapitan Mike, ako, si Dax, ang mananagot sa pagkalugi ng iyong plota. Kung wala ka, tuluyan na sanang nawasak ang aming plota. Nang maging maayos ang sitwasyon, labis ang tuwa ni Ye at agad na nagpadala ng mensahe, hinihiling na panagutan ang pagkalugi ni Mike at ng iba pa. Lahat sila ay mga eksperto sa mga laban ng pandagat, at ang sinaunang barkong pandigma na kinokontrol ni Terence ay tiyak na kumonsumo ng napakaraming mapagkukunan. Iniwan niya ito upang iligtas sila, at gumanap ito ng napakahalagang papel. Kung hindi niya man lang ibinigay sa kanila ang mga supply na ito, nakakadismaya talaga. Mula rito, makikita na si Dax ay tunay ng isang napakametikuloso na tao. Maalalahanin din siya kapag isinasaalang-alang ang mga problema. Kapitan Ye, huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Labas muna tayo. Walang pakialam si Mike sa espiritual na Jade. Hanggat makakabalik siyang buhay, ang pagkakaibigan ni Dax at Lucius ay higit pa sa sapat upang mabawi ang pagkawala. Bukod dito, imposible para sa dalawang pamilyang ito na hindi siya mabayaran, kaya ang pinakamahalaga ay ang lahat ay makalabas dito ng buhay. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkukumpuni, muling naglunsad ng buong puwersang pagsalakay ang mga sinaunang barkong pandigma upang magbukas ng daan para sa pagsulong ng plota. Sa panahong ito, masasabing ang multo ay nakikipaglaban sa commander ng angkan ng mga halimaw sa dagat sa isang labanan ng talino at lakas. Parehong panig ay pabalik-balik, hindi sumusuko sa isa't isa. Ang bentahe ng mga bagay na ito ay kapag nagtulungan sila sa spirit sense ni Terence, ang kanilang detection range ay lubos na tumataas. Sa madaling salita, matutukoy niya ang anumang galaw ng mga SH Beast ng maaga.
Pagkatapos, hahanapin niya ang pinakamahinang bahagi ng mga Sea Beast at hahayaan si Lucius na sirain ang espasyo. Sa kabilang banda, kayang kontrolin ng commander ng Sea Beast Clan ang pangkalahatang pag-unlad ng sitwasyon sa pamamagitan ng pagtaas at pagbaba ng alon ng Sea Beast, at gumawa ng mga pagbabago anumang oras ayon sa mga pagbabago ng kalaban. Para itong dalawang eksperto sa isang laro ng chess. Ang isang panig ay patuloy na maglalagay ng mga piraso upang bumuo ng isang plano, habang ang kabilang panig ay patuloy na aatake sa mga mahihinang bahagi ng plano ng kabilang panig, naghahanap ng pagkakataon upang makawala sa sitwasyon. Noong una, mahirap matukoy kung sino ang mas malakas. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang sitwasyon ay nagsimulang maging hindi makontrol. Sa panig naman ng Moldite, hindi maiiwasan na mapinsala ang kanilang mga barkong pandigma dahil sa patuloy na mabangis na labanan. Bukod dito, imposibleng magkaroon ng walang limitasyong supply ng mga mapagkukunan sa barkong pandigma. Kapag nagkaroon ng kakulangan ng mga mapagkukunan, ang lakas ng pag-atake ay lubos na mababawasan, at halos imposibleng makatakas. Kung tungkol naman sa angka ng mga halimaw sa dagat, hindi naging madali ang pag-utos sa kanila dahil ang pagtaas at pagbaba ng alon sa dagat sa pagkakataong ito ay sadyang napakalaki. Sa kabilang banda, ang pagtaas at pagbaba ng alon sa dagat mismo ay magiging medyo magulo. Bagamat makapangyarihan ang mga commander ng angka ng mga hayop sa dagat, hindi maiiwasan na hindi nila kayang pangalagaan ang napakalaking pagtaas at pagbaba ng alon sa dagat sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ng makamultong pananaw, ang magkasanib na armada ay palaging nakakatalon palabas ng mga puwang sa pagkubkob at tumalon-talon sa isang malaking lugar. Ang matinding labanan ay tumagal ng isang araw at isang gabi, at halos nasa hangganan na ang pagkonsumo ng buong armada ng Alliance. Ito ay dahil din sa maayos na pamumuno ng isinumpang bagay. Hindi nila naharap ang tunay na pangunahing puwersa ng daluyong ng halimaw sa dagat. Lahat ng halimaw sa dagat na kanilang nakaharap ay pawang mga mababang antas ng halimaw sa dagat sa ilalim ng yugto ng Profound. Kung nakatagpo sila ng isang daluyong ng mga halimaw sa dagat na binubuo ng mga halimaw sa dagat sa itaas ng bumubukas na yugto ng bundok, marahil ang plote na ito ay ilang beses ng Nolipol. 6,444. Bukod sa pagkonsumo ng mga mapagkukunan, ang lahat ay nawalan ng lakas dahil sa matinding labanan. Kung magpapatuloy ito, maaaring gumuho ang buong plota anumang oras. Terence, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Hayaan mong gamitin ng kanilang mga sinaunang barkong pandigma ang 10,000 milyang pormasayon upang makatakas, kung hindi ay malilipol silang lahat. Sinubukan siyang hikayatin ng demonyong bagay. Ginawa na niya ang lahat ng makakaya niya, ngunit masyadong malakas ang kalaban. Ang laki ng daluyong ng halimaw sa dagat sa pagkakataong ito ay walang katulad. Isa ng himala na nagawa nilang makayanan hanggang ngayon. Ang plote ni Lucius ay nawalan na ng 2 malalaking barkong pandigma sa ngayon, at ang plote ni Dax ay nawalan din ng 2 malalaking barkong pandigma. Napakababa ng ganitong uri ng proporsyon ng pagkatalo sa labanan. Ang bilang ng mga halimaw sa Dead Sea ay lumampas na sa 30,000. Bagamat iilan lamang sa kanila ang nasa simula ng kanilang cultivation, ang resulta ay nakakagulat pa rin. Senior Ghost, nakalaban na natin ang sitwasyon, paano tayo susuko ng ganoon kadali? Medyo mahina ang agos ng dagat papunta roon. Pagkatapos nating malampasan ito, baka kaya nating. Nag-aatubiling sabi ni Terence. Bukod kina Lucius, Dax, at ilan pang mga tripulante na nakilala na niya noon, isa siyang ganap na estranghero sa iba pang miyembro ng plota. Gayunpaman, matagal na silang magkasamang lumaban, at lahat sila ay magkasamang dumaan sa hirap at ginhawa. Malulungkot siya kung susuko siya sa kahit sino sa kanila. Maaari ba tayong makalusot sa daluyong ng mga halimaw sa dagat? Ano na? Hanggat hindi mo ginagamit ang 10,000 Lee formation, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa daluyong ng mga halimaw sa dagat? Marahil ay hinihintay tayo ng lalaking iyon na makalusot, at pagkatapos ay pakilyusin ang makapangyarihang pangunahing puwersa ng mga halimaw sa dagat para habulin tayo. Ang mga mababang antas na daluyong ng mga halimaw sa dagat ay para lamang sayangin ang ating mga tauhan.
Sa ating pagod na hukbo, malalabanan ba natin ang daluyong ng mga halimaw sa dagat na nabuo ng mga halimaw sa dagat na may mataas na antas? Pinutol ng malademonyo si Terence. Hindi naman sa hindi niya nakita ang mga kahinaan ng daluyong ng halimaw sa dagat, ngunit pagkatapos ng isang araw at isang gabing pakikipaglaban, medyo naunawaan na niya ang estilo ng commander. Malamang na isa itong kapintasan na sadyang nabunyag, naghihintay lang na ikaw ang makialam. Kahit napatibong pa rin, kailangan kong tumalon. Kung makakatakas ba tayo o hindi ay kailangan nating pag-isipan mamaya. Kalmadong utos ni Terence, hindi natinag. Ang mahabang panahon ng pamumuno mula sa Malamulto ay nagbigay din sa kanya ng maraming inspirasyon, kaya hindi imposibleng ipagpatuloy ang estilo ng pamumuno ng Malamulto. Pambihira na ang likas na kakayahan ni Terence sa pakikipaglaban, at walang mali sa utos na ito. Bumantong hininga ang malademonyo at tumigil sa paghikayat kay Terence. Malamang na isang patibong ang kahinaang iyon, pero kasabay nito, maaaring isa itong pagkakataon. Higit sa lahat, walang ibang pagpipilian ang armada ng alyansa. Iyon lang ang tanging paraan palabas. Kung hindi sila aalis, maghihintay sila ng kamatayan. Mabilis na isinagawa ni Lucius ang kanyang mga utos gaya ng dati, ngunit ang lakas ng pag-atake at ang epekto ng kanyang flota ay malinaw na nabawasan. Kung walang magiging pagbabago sa pagkakataong ito, maaaring talagang mabaigo sila. Kahit gaano pa sila kayo aminin ito, wala na silang magawa kundi tanggapin ang katotohanan ito. Kahit na nagtagal sila at apat na malalaking barkong pandigma lang ang nawalan, kapag nagsimula na silang gumuho, tuluyan na itong gumuho. Posible na tuluyan silang mapunit ng malakas na alon ng dagat sa loob lamang ng maikling panahon. Hangin. Hangin. Malakas na unos. Maringal pa rin ang islogan ng pangkat ng mga bagyo. Gayunpaman, puno ito ng trahedya. Narinig ni Terence ang pangalan mula sa likuran at agad itong naisip. Umihip ang hangin, at lumamig ang tubig. Umalis ang mandirigma, at hindi na bumalik. Tila hindi ito magandang senyales. Umaasa siyang masyado lang siyang nag-iisip. Nagsimulang sumalakay ang pangkat ng mga bagyo gamit ang kanilang buong lakas. Pagsalakay. Pagsalakay. Kahit ang flote ni Dax ay tila nabaliw, desperadong inaatake ang daluyong ng dagat sa paligid ng flota. Matapos tumakbo ng malayo, nagliwanag ang mga mata ni Terence. Sa wakas ay nakita na ng kanyang espiritu ang gilid ng alon ng halimaw sa dagat. Kung magpapatuloy sila sa direksyong ito, mabilis silang aalis sa alon ng dagat. At ang direksyong iyon ay ang silangang lalawigan. Sugod. 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 Atin ang tagumpay. Nagsimula ring sumigaw si Terence na parang baliw, at ang tila nakapagpapatibay na sigaw na ito ay nakatanggap ng mas maraming suporta. Kung makakatakas ba siya sa paghabol ng mga halimaw sa dagat pagkatapos niyang makalabas, hindi pa iyon nasa isip ni Terence sa ngayon. Kailangang makamit ang mga layunin isa-isa, at kapag nakamit na ang isa, hindi na malayo ang susunod, hindi ba? Marahil nga, gaya nga ng sinabi ng sampaang iyon, sadyang nag-iwan ng butas ang commander ng si Beast Tide at naghukay ng butas para kay Terence at sa iba pa para tumalon. Gayunpaman, kahit papaano ay isa itong pagkakataon. Mas mabuti na ito kaysa sa mahuli sa daluyong ng dagat ng walang pag-asa. Matapos sumulong ng malayo, natuklasan ni Terence sa kanyang espiritual na pandama na mayroong maraming matataas na antas ng mga halimaw sa dagat na nagtitipon sa gilid ng alon ng mga halimaw sa dagat. Gaya ng inaasahan ng multo, isa itong patibong na inihanda ng kabilang panig. Gayunpaman, hindi ito isang sabwatan, kundi isang lantaran at tusong pukana. Walang ibang pagpipilian sina Terence at ang iba pa. Bukod sa direksyong ito, ang iba pang mga direksyon ay ang teritoryo ng mga halimaw sa dagat. Mas mabilis lamang silang mamamatay kung pupunta sila sa ibang direksyon. Binibigyan nila tayo ng pagkakataong makatakas. Pagkatapos, susubukan nilang tingnan kung alin ang mas mabilis, ang floto o ang alon ng halimaw sa dagat. Napangiti ng mapait si Terence. Ang isang lantara na pukana ay tinatawag na lantara na pukana dahil wala itong silbi kahit alam mo pa. Hindi mo talaga ito masisira, kailangan mong sundin ang mga setting ng kabilang partido.
Noong una, inakala ni Terence na masyadong hanggal ang commander. Kung ginamit nila ang mga halimaw sa dagat na may mataas na antas para harapin sila, hindi sana tatagal ang floater hanggang ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito lamang niya napagtanto na maaaring masyado siyang naging inosente. Maaaring sadya ginamit ng kabilang panig ang mababang antas ng daluyong ng halimaw sa dagat upang maubos ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ito ay dahil kung ginamit nila ang mga high-level Sea Beast mula pa sa simula, mapabibilis nila sana ang proseso ng labanan, ngunit ang Sea Beast clan ay magdurusa sana ng malaking pagkatalo. Kahit na maraming master ng halimaw sa dagat ang lumaban sa floater, maaaring hindi nila mapatay si Terence at ang iba pa sa huli. Tutal, napakalakas ng kakayahan ng sinaunang barkong pandigma na magligtas ng buhay. Gayunpaman, iba na ngayon. Ang libu-libong mababang antas na halimaw sa dagat na namatay ay orihinal na pamatay kanyan. Gaano man karami sa kanila ang mawala, hindi siya makakaramdam ng anumang sakit ng puso. Sa kabilang banda, ibang usapan ang pinagsamang flota. Isa itong pagkonsumo na hindi na kayang punan pa, at nang lumitaw ang mataas na antas ng daluyong ng halimaw sa dagat sa huling sandali, halos wala ng lakas si Terence at ang iba pa para lumaban. Senior Ghost, plinano ba nila ang lahat ng ito ng maaga? Nakaramdam si Terence ng lamig sa kanyang likod habang namumuo ang mga butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya masyadong inisip iyon kung hindi man niya naisip, ngunit matapos itong pag-isipang mabuti, napagtanto niya kung gaano kaitikot ang kanyang kalaban. Tama iyan. Malakas ang estratehiya at taktikal na kakayahan ng kabilang partido, at ang ritmo lang nila ang kaya nating sundan. Wala nang ibang paraan, nasa panig nila ang pangkalahatang sitwasyon. Sabi ng nakakatakot na bagay na may walang magawang ekspresyon. Bihira siyang gumamit ng ganoong tono na nagpapakita kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay talagang hindi kayang punan ng lakas ng tao. 6,445. Alam mo na ba? Kumurap si Terence, naunawaan na walang kahulugan ang tanong. Paano kung ang bagay na iyon ay nakakapagsabi? Paano kung hindi niya sinabi? Gayunpaman, wala na silang ibang pagpipilian. Ginawa na ng Molditang yun ang lahat ng makakaya niya. Kung hindi dahil sa mga malademonyong bagay, hindi sana kinailangang umabot sa ganito kalayo ang estratehiya ng kabilang panig. Ang isang mahinang atake ng mababang antas ng daluyong ng dagat ay sapat na upang magdulot sa kanila ng matinding pagkalugi. Walang silbi kahit makita mo pa. Mas mabuting ipaalam mo na lang sa kanila para makapaghanda sa pagtakas. Marahang bamantong hininga ang kakilakilabot na bagay. Hindi nito inakala na makakatakas sila sa paghabol ng daluyong ng halimaw sa dagat. Isang bugzo ng enerhiya, isang paghina, 3 pagkahapo. Nang malapit nang bumagsak ang momentum ng floater, biglang lumiwanag ang mga mata ni Lucius. Sa wakas ay nalagpasan na nila ang daluyong ng dagat at muling nakaharap sa silangang kontinente. Labas na siya. Labas na tayo. Hindi napigilan ng lahat ang magsaya, ngunit sumunod ang utos ni Terence. Tumakas ka ng buong bilis. Walang mga salitang hindi kailangan, ang 4 na salitang ito lang. Agad na tumugon ang lahat. Hindi pa ito ang tamang panahon para maging masaya. Nasa likuran pa rin ng flota ang daluyong na dulot ng halimaw sa dagat. Kung hindi sila tatakbo, mapapalibutan na naman sila. Ang hindi nila alam ay hindi ang low-tier Sea Beast Tide sa likuran ang tinutukoy ni Terence, kundi ang high-tier Sea Beast Tide na matagal nang naghihintay sa kanila. Ang dahilan kung bakit hindi sila agad sumalakay ay upang sundan ang flota at dahan-daang asikasuhin sila. Ang ganitong uri ng paghabol ay magdudulot ng pinakamaliit na pinsala sa angkan ng mga halimaw sa dagat, at halos walang panganib na mapag-usapan. Kung kukubkubon nila ang magkasanib na floater tulad ng mababang antas ng daluyong dagat, kakailanganin nilang isaalang-alang ang lakas ng labanan na lilito kapag sila ay nakulong. Pero wala pa ring pagpipilian si Terence. Walang patutunguhan iyon. Kung tatakbo siya, maaaring may pagkakataon pa siyang mabuhay. Habang tumatakas ang isang panig ng buong lakas at ang kabilang panig ay mahinahong naghahandang humabol, isa pang alon ng halimaw sa dagat ang lumitaw sa ibang direksyon, mabilis na papalapit.
Anong nangyayari? Nagulat si Terence. Mga pampalakas. Hindi na kailangan iyon, sa kasalukuyan nilang lakas, madali nilang mapapatomba sina Terence at ang iba pa. Walang saysay ang pagkakaroon pa ng mga halimaw sa dagat. Lahat ng nasa flote ay nawalan ng pag-asa. Gaano man kawalang pag-aatubili sina Dax at Lucius, ang tanging magagawa nila ay bawasan ang kanilang mga pagkalugi. Halos nagamit na nila ang lahat ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban at wala na silang lakas para magpatuloy sa pakikipaglaban. Kung hindi talaga nila kaya, maaari na lamang silang sumuko sa malalaking barkong pandigma at hayaang buksan ng mga sinaunang barkong pandigma ang 10,000 milyang pormasayon para makatakas. Para makatipid ng oras, inutusan nila ang mga tao sa malalaking barkong pandigma na lumipat sa sinaunang barkong pandigma. Kasabay nito, pinalibutan nila ang malalaking barkong pandigma na handa ng sumuko at ginamit ang mga ito upang labanan ang mga pag-atake ng mga halimaw sa dagat. Tanging ang mga tripulante na may pinakamababang pangangailangan lamang ang natitira sa lahat ng malalaking barkong pandigma. Lahat sila ay tunay na tapat. Ang pagkawala kahit isa sa kanila ay sapat na upang masaktan ng matagal sina Dax at Lucius, ngunit ngayon, wala na silang ibang magagawa kundi isuko silang lahat. Nangakala ng lahat na ang alon ng halimaw sa dagat ay ang kanilang mga karagdagang puwersa, naramdaman ni Terence at ng multo na may mali. Ito ay dahil ang commander ng mga halimaw sa dagat ay palaging nagpapakita ng napakalakas na kakayahan sa taktika. Lahat ng kanyang mga plano ay malapit na magkakaugnay, at halos walang mga hindi kinakailangang aksyon. Pero ngayon, hindi nakakailanganin ang isa pang bulk zone ng mga halimaw sa dagat. Tila hindi ito isang bagay na gagawin ng commander ng kabilang partido. Maaari ba? Hindi ito ang kabilang partido. Hindi maiwasan ni Terence na abangan ito. Kung hindi yun ang kabilang panig, malamang isa itong katulong na kinuha ni Eman. Hindi makakarating si Eman rito ng mag-isa, ngunit magagamit niya ang kanyang mga koneksyon upang humingi ng tulong mula sa kalapit na karagatan. Sa mas maliit na antas, ito ang paraan ni Eman para gantihan si Terence sa pagliligtas ng buhay nito, ngunit sa mas malawak na antas, pinuprotektahan ni Eman ang kanyang dignidad bilang prinsipe ng mga halimaw sa dagat. Ang daluyong ng halimaw sa dagat ay talagang nangahas na salakayin ng isang flote na may aura niya. Halata na hindi nila siya iginagalang, isang prinsipe. Kung walang reaksyon, hindi ba mas mapipigilan pa ang momentum ng kanyang koponan? Umunlad ang sitwasyon gaya ng inaasahan ni Terence. Hindi man lang inabala ng bagong alon ng mga halimaw sa dagat ang flote ni Terence. Pinutol nila ang direktang paghaharap ng flote ng alyansa sa orihinal na alon ng mga halimaw sa dagat. Bilis-bilasan mo. Huwag kang huminto. Nakapagdesisyon na si Terence at inutusan ang dalawa pang flote na itigil ang paggalaw ng mga tao at tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Ang laki ng daluyong ng mga halimaw sa dagat kalaunan ay mas maliit kaysa sa mga humahabol. Tutal, minadali naman ang pag-organisa nito, at kinailangan nilang maglakbay ng malayo para magbigay ng mga karagdagang sundalo. Mauunawaan naman na kulang sila sa bilang. Kung sakaling magkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang panig, maaaring hindi mapigilan ng bagong alon ng mga halimaw sa dagat ang kalaban, kaya mas mabuting tumakas na lang ngayon. Bumalik sa kanilang katinoan sina Dax at Lucius at agad na inutusan ang kanilang flote na sumulong ng buong bilis. Hindi nila naisip na kakaiba iyon. Tutal, may mga chismis na kaya raw kontrolin ni Terence ang daluyong ng mga halimaw sa dagat. Akala nila kalokohan lang iyon noong inatake sila, pero ngayon, pakiramdam nila ay totoo pala iyon. Kung hindi, saan nga ba nanggaling ang daluyong ng mga halimaw sa dagat? Sa palagay ko ay hindi kayang kontrolin ni Terence ang lahat ng halimaw sa dagat, kung hindi ay magiging masyadong malakas siya. Pero kahit na ganoon, ang lakas na ipinakita niya sa pagkakataong ito ay napakalakas na. Masasabi mong kung wala si Terence, patay na sana tayong lahat. Tiningnan ni Dax ang dalawang alon ng malalaking alon sa dagat na papalayo ng papalayo, ngunit mayroon pa rin siyang takot. Naupo siya sa upuan ng kapitan sa tulay at nagpakawala ng mahabang hininga. Sa kabilang banda, si Lucius ay nasa parehong kalagayan. Gayunpaman, nakatayo pa rin siya ng tuwid na parang talam.
Gayunpaman, walang nakapansin na bahagyang nanginginig din ang kanyang mga binti. Isang matinding labanan at pamumuno, kasama ang patuloy na pagtaas at pagbaba ng kanyang kalooban, kahit siya ay medyo nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Sa wakas, tuluyan nang nawala sa malayo ang alon ng halimaw sa dagat. Gayunpaman, tensyonado pa rin ang lahat. Gayunpaman, medyo nakahinga na sila ng maluwag. Sa oras na ito, pakiramdam ng lahat ay parang nakatakas sila sa kamatayan at nasa isang panaginip. Walang sino man ang nag-akala na ang inaakala nilang isang madaling paglalakbay sa kompetisyon ay haantong sa isang daluyong ng mga halimaw sa dagat na sapat na upang lipulin sila ng ilang beses. At sila nga ay nakaligtas. Isa itong maluwalhating tagumpay na maaaring ipagmalaki habang buhay. Noon, ang lolo ko ay lumaban papasok at palabas sa walang hanggang alon ng mga halimaw sa dagat. Ang bilang ng mga halimaw sa dagat na namatay sa aking mga kamay ay hindi bababa sa 8 hanggang 10,000. Iyon ang pinakamalaking daluyong ng mga halimaw sa dagat sa kasaysayan. Hindi mo ito maiisip. Halos bawat sandali, may 12 ng mga halimaw sa dagat na umaatake sa lugar na aking ipinagtatanggol, ngunit natakot ba ako? Hindi. Kaya kung tiisin ang sabay-sabay na pag-atake ng ilang dosenang halimaw sa dagat ng mag-isa, at mayroon pa rin akong lakas para kontrahin ang pag-atake. Ang ganitong kalabisan na pagmamayabang ay maaaring maging alamat sa hinaharap. Lahat ng nakaligtas sa daluyong ng dagat ay makakaramdam ng karangalan. 6,446. Lumapit si Terence sa unahan ng barko at inilagay ang communication pearl ni Eman sa tubig. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa aura ni Emma na umaakit sa mga halimaw sa dagat. Kung gusto silang habulin ng mga halimaw sa dagat, matagal na sana nilang ginawa iyon. Kuya Linford, mabuti naman at maayos ka. Kanina pa ako nag-aalala. Pagkapasok pa lang ng communication bead sa tubig, biglang umalangaw-ngaw sa isip ni Terence ang nasa sabik na boses ni Eman. Makikitang talagang balisa si Eman matapos maputol ang koneksyon. Ayos lang ako, Kuya Eman, naghanap ka ba ng mga karagdagang tauhan para tulungan tayo? Uminit ang puso ni Terence. Medyo mayabang si Eman noong una, pero malamig ang mukha niya pero mainit ang puso. Mabuti na lang at may kaibigan siyang katulad niya. Oo, matapos maputol ang aking pakikipag-ugnayan sa iyo, agad kong hinanap ang pinakamalapit na kapatid na maharlika upang tumulong. Ang kanyang teritoryo ay malapit sa iyong lugar sa dagat, ngunit matatagalan bago makarating doon. Ngayong natanggap ko na ang iyong mensahe, sa wakas ay makakapagpahinga na ako. Hindi ito itinanggi ni Eman. Siya nga ang tumulong upang mahanap ang alon ng halimaw sa dagat. Kung hindi lang dahil sa napakalayo niya sa rehiyong ito ng dagat, maaaring personal niyang dinala rito ang kanyang mga sundalo. Tulungan mo akong pasalamatan ang iyong mga kapatid. Dumating sila sa tamang oras. Kung dumating sila ng mas huli, malaki sana ang natalo ng ating flota. Ngumiti si Terence. Dumating ang alon ng mga halimaw sa dagat sa tamang panahon. Kung ang mga matataas na antas ng halimaw sa dagat sa kabilang panig ay magsisimulang humabol, mahihirapan silang pigilan kahit na bumalik pa sila. Pero kung mas maaga silang dumating, at hindi pa rin nalalampasan ni Terence at ng iba pa ang daluyong ng mga halimaw sa dagat, maaaring baguhin ng commander ng halimaw sa dagat ang kanilang estratehiya ayon sa sitwasyon at hayaang palibutan si Terence ng mga halimaw sa dagat na may mataas na antas, na magiging dahilan para imposibleng makalusot si Terence. Sakto ang tiyempo, at anumang oras ay daranas ng malaking dagok ang armada ni Terence. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Kapatid mo rin ang kapatid ko. Kung may pagkakataon sa hinaharap, maupo tayo at kumain ng sabay. Ipapakilala kita sa kanya. Isa rin siyang matapang at mahusay na mandirigma sa ating series. Isa siyang prangka na tao, kaya tiyak na magiging magkaibigan kayo. Hindi talaga siya tinatrato ni Emma na parang tagalabas, ipapakilala niya si Terence sa kapatid nito. Sige, kung ganoon ay maayos na. Ngumiti si Terence at hindi tinanggihan ang mabuting intensyon ni Eman. Ang makilala ang ilang matataas na opisyal sa mga halimaw sa dagat ay makakatulong sa hinaharap.
Kailangan pa rin niyang umasa sa mga Royal Sea Beast disciples na ito para pigilan ang kooperasyon sa pagitan ng Sea Beast Clan at ng Spirit Beast Clan. Nagkwentuhan pa silang dalawa ng ilang sandali bago pinutol ang koneksyon. Malinaw na wala si Eman sa estado na walang ginagawa buong araw. Bihira na siyang magmadaling kontakin si Terence, at dahil nalutas na ang problema, natural lang na kailangan niyang ayusin ang sarili niyang mga gamit. Itinabi ni Terence ang communication bead at tiningnan ang dalawang plota. Sa sandaling ito, pinanatili pa rin nila ang kanilang dating pormasayon sa labanan. Isa ang nangunguna, isa ang nagbabantay sa dalawang pakpak, at ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ang nasa likuran. Mula sa kanilang kasalukuyang posisyon, mga isang araw na silang naglalakbay mula sa agos ng tubig sa silangang kontinente. Medyo lumihis sila sa ruta dahil sa daluyong dala ng mga hayop sa dagat, ngunit maayos pa rin naman. Hindi naman masyadong malayo ang paglihis. Kung walang daluyong dala ng mga hayop sa dagat, nakapasok na sana sila sa baybaying tubig ng lugar ng Golden Class Sea. Hindi sila nag-aksaya ng masyadong oras. Malaki na ang kanilang lamang. Kahit na maantala sila ng ganito katagal, hindi pa rin sila maaabutan ng grupo ng mga nasa likuran nila. Bukod pa rito, dahil sa presensya ng daluyong na parang halimaw sa dagat, kung maaabutan pa ng mga nasa likuran ang mga ito ngayon, malamang na mabibitag sila sa labanan. Sa kabilang banda, ang mas mabagal na pangkat ay maaaring ligtas na makabalik pagkatapos humupa ang daluyong na parang halimaw sa dagat. Nanatili pa rin sa pormasayon ang tatlong plota at mabilis na sumulong. Matapos silang makalabas sa panganib, hindi pa rin sila nang ahas na magpahinga. Tanging ang mga tripulante na wala sa mga kinakailangang posisyon ang maaaring magpahinga muna at pagkatapos ay ilipat ang kanilang mga posisyon. Nang makapasok sila sa tubig dagat, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang pag-abot sa lugar na ito ay katumbas ng pagpasok sa isang ligtas na sona, at hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa halimaw sa dagat na humahabol sa kanila. Kahit na gawin nila, ang plota ay makakapasok sa protektadong lugar ng silangang kontinente pagdating nila. Kuya Linford, nagpadala sa amin ng mensahe sina Dax at Lucius na nagsasabing tapos na ang panganib. Sisimulan na nila ang karera. Bilang pasasalamat, handa silang payagan kaming umalis ng 1 oras. Ipinaalam ni Mike kay Terence nang may ngiti sa kanyang mukha. Ang katotohanang gumawa ng ganoong desisyon sina Dax at Lucius ay nagpapakita kung gaano kahalaga siya at si Terence sa kanila. Ang ganitong bagay, kung ikakalat pa, doble ang laki nito. Napakaikli lang ng 1 oras. Imposibleng tapusin ang 1 oras na pagitan. Napagkasunduan na ng dalawang pamilya na ipadala sina Mike at ang iba pa sa unang lugar. Hindi na kailangan. Ang kompetisyon ay isang kompetisyon, at ang pagkakaibigan ay pagkakaibigan. Sabay-sabay na tayo. Nasa posisyon na tayo na walang tatalo, kaya hindi na mahalaga kung makuha natin ang unang pwesto o hindi. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi iniisip na may saysay pa itong gawin. Sa pinakamarami, pakiramdam niya ay mayroon siyang mukha. Kung ikukumpara sa pagkakaibigan ni Dax at Lucius, ang maliit na mukha na ito ay hindi karapat-dapat banggitin. Ang mahalaga ay walang praktikal na benepisyo. Ang gantimpala para sa unang pwesto ay hindi rin ganoon kalaki. Sa tingin ko rin. Sisigat ako sa kanila at sasabihin kung maghanda na sila. Sabay-sabay tayong lalakad at lalaban para sa pangwakas na tagumpay. Tumawa si Mike, sumasang-ayon sa sinabi ni Terence. Labis ang tuwa ni Dax at Lucius nang matanggap nila ang tugon ni Mike. Bagamat taos-puso nilang nais ipadala si Oteba upang maging kampyon, mas magiging komportable sila kung magiging mas puro ang kompetisyon. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang tatlong plota. Dati ay nasa hanay sila, ngunit ngayon ay nasa paalang na linya na. Nang nasa parehong posisyon na sila, sinenyasan ni Dax at Lucius si Mike na mauna, tulad ng bago ang pag-alo ng halimaw sa dagat. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Mike at agad na tumakbo palabas. Nang tuluyang malampasan ng sinaunang barkong pandigma ni Mike ang dalawang plota, nagsimula na rin silang gumalaw. Sa bilis, talagang nakahihigit si Lucius. Mabilis na nalampasan ng kanyang punong barko ang sinaunang barkong pandigma ng Mike, at hindi rin dapat magpatalo si Dax.
Sumulong siya sa kabilang panig ng Mike. Ang iba pang mga barkong pandigma sa ilalim ng dalawa ay naiwan at wala nang pakialam sa kanila ngayon. Ang mga punong barko ng tatlong pamilya ay pawang sumusulong ng buong bilis. Kung tutuusin, ang kinakailangan lamang ng kompetisyon ay ang pagbabalik ng mga gamit. Hindi nito sinabi na kailangang bumalik ang lahat ng flota. Nang walang pumipigil sa kanila ang flota, nagawa ni Dax at Lucius na ilabas ang kanilang buong bilis. Medyo mahina pa rin ang Mike sa aspetong ito. Hindi naman talaga pagmamalabos ang mapunta sa una at pangalawa. Sikat si Lucius sa bilis niya. Hindi naman sikat si Dax sa bilis niya, pero mas mabagal lang siya ng kaunti kaysa kay Lucius. May agwat pa rin sa pagitan natin. Bagamat bumantong hininga si Mike, nakangiti naman siya. Halatang maganda ang mood niya. 6,447. Kahit na maaaring makuha lang ni Lucius ang ikatlong pwesto sa ikatlong round, kung pagbabasehan ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na makukuha ni Lucius ang unang pwesto at malalagpasan niya si Mike para makuha ang unang pwesto sa kabuoang score. Gayunpaman, si Dax, na pumangalawa, ay may 1 puntos pa ring kulang kay Mike. Pangatlo siya sa kabuoang score at nawala ng Zuan Class Area Navigation Quota. Kontento na si Mike sa pagkapanalo niya ng pangalawang pwesto. Kung hindi lang siya pinarusahan, siya sana ang unang pwesto. Isa pa, nakakuha sina Lucius at Yeda ng magagandang resulta sa ikatlong round dahil kay Mike, kaya wala siyang pakialam. Hindi imposibleng sabihin na isa itong maluwalhating pagkatalo. Tuwang-tuwa si Lucius. Sa wakas ay matatalo na niya si Dax sa isang opisyal na laban. Kahit na siya ang pinakamagaling sa bilis, at medyo hindi patas na makipagkompetensya sa parehong starting line, ano kaya? Isang tagumpay, isang tagumpay. Sa wakas, siya na ang magiging numero 1. Hindi na siya kailangang tawaging pangalawang pwesto sa loob ng 10,000 taon. Bahagyang naglayo ang tatlong sinaunang barkong pandigma sa pagitan nila habang mabilis silang patungo sa daungan sa labas ng Torrent City. Bagamat walang pagkakataon si Mike na maabutin sila, hindi rin siya tuluyang natitinag. Mahigpit pa rin niyang sinusundan ang dalawa. Kapatid na Mike, gusto mo bang makuha ang unang pwesto? Kinurot ni Terence ang baba niya habang tinatanong si Mike. Siyempre, mabuti na mauna, pero paano natin sila malalampasan ngayon? Bagamat maaaring gamitin sa labanan ng 10,000 Lee formation, bawal itong gamitin habang naglalakbay. Napakamot ng ulo si Mike, at naguguluhan na tumingin kay Terence. Sa anumang kaso, kung ang Mike ay nakakuha ng una o ikatlong pwesto ay walang gaanong epekto kina Lucius at Dax. Si Lucius pa rin ang makakakuha ng navigation quota, at si Dax ay hindi pa rin makakakuha ng navigation quota. Sino ang nagsabing kailangan natin silang malampasan sa dami ng mga barkong pandigma para makuha ang unang pwesto? Tanong ni Terence nang may bahagyang ngiti. Bahagyang natigilan si Mike sa kanya na pagtanto. Tama. Sino ang nagsabing ang unang barkong pandigma na darating ang siyang mauuna? Nakasaad sa mga patakaran na babalik sila sa pagkakasunod-sunod ng kaganapan. Wala sa pier ang venue, kundi sa loob ng Torrent City. Kahit na mauna pang umalis sina Lucius at Dax pagkarating nila sa pantalan, naroon pa rin si Terence. Hindi nila kailangang matakot sa kanila. Ang teknik ni Terence para makatakas gamit ang kidlat ay ang 10,000 Lee formation ng sinaunang battleship. Sino ang magiging katapat ni Terence sa dalampasigan? Gale Lucius. Napanood niya lang kung paano nagwala ang teknik ni Terence para makatakas gamit ang kidlat. Ha. Una na tayo. Bakit hindi? Mga bata, sumugod na kayo. Bilasan nyo. Tumawa ng malakas si Mike matapos niyang maintindihan. Ang kompetisyon ay isang kompetisyon. Kung makukuha nila ang unang pwesto, bakit pa nila pipiliin ang ikatlong pwesto? Ang mga tripulante, na kanina'y nagpapabeya, ay biglang napuno ng enerhiya at muling sumabog sa lahat ng kanilang bug zone ng damdamin. Ang kanyang bilis, na tila umabot na sa limitasyon nito, ay tumaas pa ng kaunti. Sa kasamaang palad, ang maliit na pagtaas na ito ay walang silbi. Sige, maghahanda na ako. Siguradong kukunin ko ang unang pwesto at sisikatin ko si Kuya Mike. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay.
Pumunta siya sa unahan ng barko at hinintay na makapasok ito sa pantalan. Pagkatapos ay maaari na siyang magmadali papunta sa lugar ng pagdaraos. Kung tungkol naman kay Mad Lucius, mananatili siyang pangalawang pwesto sa loob ng 10,000 taon. Tiningnan ni Terence ang punong barko ni Lucius at hindi niya napigil ang mapangiti. Ang pagkapanalo niya sa unang pwesto mula kay Lucius ay nagparamdam sa kanya na parang isang batang nagbibiro. Sa totoo lang, medyo ipinagmamalaki niya ang kanyang hindi magandang panlasa. Sinong nagutos sa lalaking ito na pag-usapan ang paghamon sa kanya kahit wala naman siyang magawa? Nababaliw na siya. Dahil sa 3 sinaunang barkong pandigma na sumusulong ng buong bilis, mabilis na naputol ang distansya sa pagitan nila at ng daungan. Nang makita ang 3 sinaunang barkong pandigma na parang baliw na sumusugod sa daungan, nataranta ang mga tao sa daungan. Kung hindi sila makakahinto, magdudulot ng malaking sakuna ang 3 sinaunang barkong pandigma. Mabuti na lang at ang mga taong kumokontrol sa barko ay pawang mga piling tao na nakaligtas sa daluyong ng dagat. Hindi naging problema para sa kanila ang pagpapahinto sa barko, ngunit ang mga alon na dala nito ay hindi nila kayang kontrolin. Bilang resulta, ang buong pantalan ay direktang hinampas ng 3 beses ng 3 alon. Mas mataas ang bawat alon kaysa sa nauna, at mas mataas ang bawat alon kaysa sa nauna. Hindi na hinintay pa ang paghinto ng mga sinaunang barkong pandigma o ang pagsigaw ng mga tao sa daungan sa gulat, 3 figure ang biglang sumulpot mula sa 3 sinaunang barkong pandigma. Sila ay sina Lou, Dax, at Terence. Sa simula, malaki ang nangunguna ni Gale Lucius. Walang kapantay ang kanyang bilis kapwa sa kanyang at sa sarili niyang barkong pandigma. Nahuhuli na si Dax, at nang makarating siya sa pampang, mas lalo pa siyang hinihila. Gayunpaman, si Terence, na siyang huling lumapag, ang unang dumating. Walang tigil ang pagkislap ng mga arko ng kidlat. Sa loob lamang ng isang hininga, nalampasan na niya sina Dax at Lucius. Noon lang naalala ni Lucius na mayroon pa palang thunder escape technique si Terence. Akala niya siguradong makukuha niya ang unang pwesto, pero ngayon, matatalo na naman siya. Gayunpaman, si Lucius ay hindi isang taong madaling sumuko. Kung hindi niya sana patuloy na hinamon si Terence. Matapos siyang maabyutin ni Terence, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa paghabol, hindi alintana na lumalaki ng lumalaki ang distansya sa pagitan nila. Sa kabilang banda, labis ang tuwa ni Ye. Nang makitang siguradong nasa 2 pwesto na siya, huminto siya at bumalik sa daungan para maghanap ng tauhan na magpapadala ng mga gamit sa lugar ng pagpupulong. Pagkatapos ay bumalik siya para hanapin si Mike para pag-usapan ang mga supply. Makikita rito ang katalinuhan ni Dax. Hindi niya makukuha ang kota sa paglalayag sa dagat ng klase S1 sa pagkakataong ito, ngunit pagkatapos niyang bayaran ang utang ni Mike, natural na mas magiging malapit ang ugnayan sa pagitan ng dalawa. Ang kooperasyon sa hinaharap ay magiging isang bagay na natural lamang. Bagamat walang kota ang flote ni Dax para sa lugar ng mestiko na uri sa dagat, mayroon nito ang Mike. Dahil sa kasalukuyang laki ng flote ni Mike, malaki ang tsansa ni Dax na mamuhunan dito. Posible para sa lahat na magtulungan at manalo. Tungkol naman sa mga detalye ng talakayan, nasa kay Dax at kay Mike na iyon. Wala nang pakialam si Terence tungkol doon sa ngayon. Madali siyang nakabalik sa lugar at nakuha ang unang pwesto sa 2 round. Nakita rin niya sina Natalie at Jinmo, na ilang araw na niyang hindi nakikita. Terence, Lil, bro, bumalik ka na. Hindi ko matiis ang nakalipas na 8 araw. Kung hindi ka bumalik, hahanapin na sana kita. Nang makita ni Natalie si Terence, agad itong napatalon at hinaila ito papunta sa gilid, habang nagrereklamo sa mahinang boses. Hindi na niya kailangang magtanong para malaman na malamang ang walang katapusang mga salita ni Hao ang nagpahirap kay Natalie. Dahil sa mamamatay tao ng Hidden Death Sect, hindi nang ahas si Jinmo na hayaang lumabas at maglakad-lakad si Natalie. Kaya naman, ang taong madalas niyang nakakausap nitong mga nakaraang araw ay natural na si Hersen, ang chatterbox. Hindi ba't bumalik ako sa lalong madaling panahon para makita ka? Tingnan mo, una sa lahat. Iniwan ko pa nga si Gale Sulo. Ngumiti si Terence nang makita niyang sumugod papasok si Lucius.
Nakinig si Lucius, at narinig niya ang sinabi ni Terence na dilim ang mukha niya. Naisip niya kung paano niya gustong maging numero 1 sa barkong pandigma at alisin ang kanyang posisyon bilang numero 2 sa loob ng 10,000 taon. Sa huli, siya pa rin ang naging numero 2 sa loob ng 10,000 taon, at 2 beses. Pangalawang pwesto sa ikatlong round, pangalawang pwesto sa kabuoang puntos. Talagang nakakita sila ng multo. 6,448. Tinakpin ni Natalie ang kanyang bibig at palihim na tumawa. Wala siyang espesyal na nararamdaman para kay Lucius, kaya natawa na lang siya nang magbiro si Terence. Ang matandang pangalawang taon sa lahat ng taon, si Lucius, ay tumitig kay Terence. Pagkatapos makumplito ang misyon, lumapit siya at sinabing, "Terence, gusto kitang hamanin. Huwag mong hayaang maliitin ka ng magandang babaeng ito." Bakit ko naman minamaliit si Terence? Nakababatang kapatid, huwag mo na lang tanggapin ang hamon. Hindi, mamamatay siya sa pagkabalisa. Hindi magpapaloko si Natalie. Hindi man lang niya tinanong si Lucius kung ano ang gusto nitong hamanin at agad na ipinagtanggol si Terence. Hindi nakapagsalita si Lucius. Gusto niyang gamitin ang Natalie para pukawin si Terence, ngunit hindi nangyari ang inaasahan niya. Wala nang paraan para ituloy ang usapan. Natawa si Terence sa sarili niya, si Lucius pala ang naghuhukay ng sarili niyang libingan. "Lucius, nakita mo na mismo. Sinabihan ako ng nakababata kong ate na huwag kong tanggapin ang hamon mo. Siyempre, kailangan kong makinig sa kanya." Nagkibit balikat si Terence nang walang magawa, ngunit ang malupit na ngiti sa kanyang mukha ay nagbunyag ng kanyang tunay na iniisip. "Duwag, puro dahilan lang ang alam mo." Walang pagpipilian si Lucius. Sumanghal siya at tumalikod para umalis. Hindi niya maintindihan, ang kakayahan ni Terence na kontrolin ang mga sinaunang barkong pandigma at pormasayon ay madaling matatalo siya, kaya bakit siya nag-aalangan? Hindi sila mamamatay sa isang paligsahan. Teka, bakit niya pa kinailangang hamanin ito? Hindi ba niya gustong matutunan ang mga kasanayan sa pagkontrol nito noon? Pakiramdam ni Lucius ay hindi gumagana ng maayos ang utak niya matapos makilala si Terence nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't mas mabuting hamanin siya pagkatapos matutunan kung paano kontrolin ang dalawang pormasayon? Habang iniisip niya ito, si Lucius, na nakakailang hakbang pa lang, ay lumingon at bumalik. Kumurap si Terence. Hindi pa rin ba siya sumusuko? Nandito ba siya para hamanin akong muli? Hindi pa talaga ito ang katapusan. Mukhang mas mabuting pumunta muna sa mistiko na lugar ng dagat. Kung hindi niya kayang masaktan ang mga ito, pwede pa rin siyang magtago, di ba? Hoy, Terence, ang galing mo talagang kontrolin ang mga sinaunang barkong pandigma, pwede mo ba akong turuan? Anong mga kondisyon ang mayroon ka? Gusto mo bang tanggapin kita bilang aking Panginoon? Diretso pa rin si Lucius gaya ng dati, at nagbigay siya ng senyales na tatanggapin niya si Terence bilang kanyang Panginoon sa sandaling sabihin niya ito. Hindi na kailangan. Hindi ba teknik lang naman yan ang pagkontrol sa mga pormasayon? Hindi naman yan malaking bagay. Ituturo ko sa'yo mamaya. Kung gusto mong matutunan to, dapat sinabi mo na yan kanina. Kailangan mo bang hamanin ang sarili mo buong araw? Tumanggaw si Terence nang mapagtanto niya ito. Hinamon siya ni Lucius na matutunan kung paano kontrolin ang mga pormasayon, pwede naman niya itong sabihin na lang sa kanya. Hindi naman sa hindi pa niya natuturuan ang iba noon. Ang mga tao sa barko ni Mike at ang dalawa pang floater ay nakatanggap na ng gabay ni Terence sa pagbuo ng ilusyon, ngunit may limitasyon kung gaano sila kahusay. Tutal, hindi pa sila gaanong bihasa sa pagbuo ng mga pormasayon. Sa kabilang banda, si Lucius ay naiiba. Isa siyang baliw sa bilis, at mayroon siyang likas na kalamangan sa pagkontrol ng mga pormasayon. Mayroon din siyang malawak na pag-unawa sa mga pormasayon sa labanan. Maaaring matutunan niya ang ilan sa mga kasanayan ni Terence. Wala kang kailangan. Natigilan si Susu. Ganoon ba talaga ka-simple? Wala kang balak gumamit ng peke para lokohin ako, di ba? Pero iniisip lang iyon ni Lucius. Naniniwala pa rin siya sa karakter ni Terence.
Sa harap ng napakalaking alon ng dagat, kaya pa rin ni Terence na manatili at makipaglaban sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Ito lamang ay sapat na para humanga si Lucius kay Terence. May kailangan ka ba? Naguguluhan na tanong ni Terence. Ang skill ay hindi naman mahalaga, ito ay isang bagay na itinuro lang sa kanya ng basta-basta, at ipinapasa lang niya ito sa iba. Ano ang problema doon? Hindi mo ba kailangan? Gulong-gulo pa rin ang isip ni Lucius habang hindi niya namamalayang tinatanong niya si Terence. Pakiramdam niya ay napakahirap makuha ang isang napakalakas na array control technique ng ganito kadali. Kung gayon, ikaw ang bahala. Nagkibit balikat si Terence at nagpas siyang sundin ang payo niya, walang galang na tumanggi kung mapipilit pa rin siya. Sa tingin ko hindi na kailangan. Masyadong mabilis ang reaksyon ni Lucius, sinundan ang pangunguna ni Terence. Kung gayon, kailangan mo ba ito o hindi? Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi niya alam na may potensyal pala si Lucius na umarte sa mga skit noon. Maaari itong paunlarin. Sa hinaharap, makakapagtanghal siya sa entablado sa pulong ng pagtatapos ng taon ng Yellow Class Route Management Association. Kung alam lang ni Lucius ang iniisip ni Terence, malamang binunot niya ang espada niya at sinaksak sa ulo si Terence. Nasa sa iyo kung kakailanganin mo ito o hindi. Sa ngayon, dapat mo akong turuan ng teknik. Sa sobrang pagkalito ni Lucius sa sarili niya ay mabilis niyang binago ang usapan sa pinakamahalaga. Kung marinig ito ni Dax at pumunta para makialam, hindi ba't masama iyon? Hindi mahalaga kung matalo siya kay Terence sa pagkakataong ito basta't manalo siya laban kay Dax. Gamit ang formation control technique na ito, mas lalo siyang hindi makakalaban ni Dax. Nagsimulang matuwa si Lucius sa ideyang kaya niyang supulan si Dax magpakailanman. Sige, balikan natin ang sinaunang barkong pandigma. Tuturuan kita agad. Umiling si Terence. Wala naman siyang masyadong gagawin, kaya pupunta na lang siya sa daungan kasama si Lucius at tuturuan ito. Mabagal na inihahatid ng mga tauhan ni Dax ang mga gamit sa misyon, ngunit hindi sila pinansin ni Lucius at kinaladkad palabas si Terence. Natural lang, susundan ni Natalie si Terence, kaya kinailangan ding sumunod ni Jinmo. Tapos na ang kompetisyon para sa Mike, at hindi na problema ang pagkakakilanlan ni Jinmo. Sawa na siya sa pakikipag-usap kay Hersen nitong mga nakaraang araw. Bueno, hindi siya masyadong nagsalita, at si Hersen lang ang masayang nakikipag-usap. Sa anumang kaso, sapat na ito. Habang pabalik na sina Terence at ang iba pa sa sinaunang barkong pandigma, mabilis na nagpaalam si Jinmo kay Hersen. Napakabait ng babae, at kung magtatagal pa siya, mabubugbog niya si Hersen. At ubili pa ring umalis si Hersen, habang si Jinmo ay nanunumpa na hinding-hindi siya aalis sa sinaunang barkong pandigma ni Mike bago matapos ang komperensya. Hindi pa ito sapat, pinagbawalan pa niya si Hersen na sumakay sa barko. Hindi, ayoko nang makita si Hersen. Hindi ko na siya makikita kailanman. Mabilis silang apat na bumalik sa sinaunang barkong pandigma ni Mike. Laking gulat ni Lucius nang makitang naroon din si Dax, at masayang nakikipag-usap siya kay Mike. Kuya Linford, Dean Zhang, at Miss Lan, nagkabalikan na ba kayo? Nang makita sila ni Mike, agad niya silang binati ng may ngiti. Mainit din niyang binati si Lucius. Gayunpaman, nang makita ni Lucius ang kagalakan ni Ye, namutla ang kanyang ekspresyon. Nagsisimula na siyang magsisi sa mabilis na paghila kay Terence pabalik, nakita ni Dax na gusto nitong matutunan kung paano kontrolin ang mga Pormasayon, at kailangan pa nitong pumunta at makialam. Kapitan Su, nakabalik ka na rin. Binabati kita sa pagkamit muli ng pangalawang pwesto. Hindi ito madali. Binati ni Daxia si Terence at ang iba pa ng may ngiti bago humarap kay Lucius at ikinuyom ang mga kamay nito. 6,449. Kumunat ang noo ni Lucius. Ano na naman ang ibig niyang sabihin sa pangalawa? Ikaw na mapagkunwari, pinagtatawanan mo ba ako dahil pangalawa lang ako sayo? Mas maganda pa rin yan kaysa sayo. Salamat, Kapitan Ye. Panalo naman ako, kung tutuusin. Hinahanap mo ang kamatayan. Malamig na sagot ni Lucius. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa iba, halatang ayaw silang kausapin.
Kapitan Su, bihira mo akong matalo. Bakit mukhang hindi ka masaya? Hindi kaya ayaw niya sa pangalawang pwesto. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Wala akong pakialam. Tuwang-tuwa si Eda habang patuloy niyang hinahamon si Lucius. Matagal na silang magkaaway, kaya paanong hindi sila magiging masaya sa isa't isa? Kilalang kilala nila ang isa't isa. Mapagkunwari, wala ka pa ring hiya. Terence, Terra na. Nakakadiri makipag-usap sa isang taong tulad nito. Sinabihan ni Lucius si Terence na umalis agad, baka sakaling masabi niya ang totoo mamaya. Hindi man lang nakapagsalita si Terence bago nagtanong si Mike, Kuya Linford, may pag-uusapan ba kayo ni Kapitan Lucius Su? Wala talagang pakialam si Mike sa gustong gawin ni Terence, nagtatanong lang siya dahil sa pag-aalala. Nako, gustong matutunan ni Lucius kung paano ko kontrolin ang Starfall Formation at ang 10,000 Mile Formation. Tuturuan ko na siya ngayon. Casual na sagot ni Terence. Para sa kanya, maliit na bagay lang iyon. Kung hindi siya papayag na ituro ito sa iba nang walang anumang kondisyon. Nandilim ang mukha ni Lucius. Alam niyang nasa panganib siya. Pero wala siyang masabi na masama tungkol kay Terence o kay Mike, tinuturuan lang naman siya ng mga ito dahil sa pagkakaibigan. Ano pa nga ba ang gusto niya? Nagliwanag ang mga mata ni Dax, matagal na niyang hinahangaan ang husay ni Terence sa mga pormasayon, pero hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Isinapanganib niya ang buhay niya para matulungan kang makatakas sa panganib, tapos ngayon pinagnanasaan mo pa ang ultimate skill niya. Wala ka bang hiya? Pero ngayon, iba na. Dahil handa si Terence na ituro ito kay Lucius, baka handa rin siyang ituro ito kay Dax. Wala siyang kahihiyan kung hindi niya susunggaban ang pagkakataong ito. Lil Bro Linford, magiging mas boyish din ako ng kaunti at tatawagan kitang Lil Bro Linford na parang Kuya Mike, ayos lang ba? Lumapit si Dax na may malaking ngiti sa mukha, sinusubukang makuha ang mabuting panig ni Terence. Siyempre, walang problema. Kapitan Ye, napakabait mo. Ngumiti si Terence, naiintindihan kung bakit. Bakit mo ako tinatawag na Kapitan Ye? Huwag kang masyadong magalang, tayo ay mga kasama na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan, at tayo ay may pagkakaibigan na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Kung hindi mo mamasamain, maaari mo akong tawaging Kapatid Ye. Nagkunwari si Dax na hindi masaya, ngunit nanatili siyang nakangiti sa buong oras. Kahit anong tingin mo, wala kang makikitang anumang kalungkutan. Kung gayon, gagawin ko ang sinabi mo, kapatid. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay, kailangan niya palang gamitin ang mic sa hinaharap, kung tutuusin. Kuya Linford, hindi ka magpapaligoy-ligoy kay Kuya Ye. Ang paraan mo ng pagkontrol sa pormasayon ng sinaunang barkong pandigma ay talagang kahanga-hanga. Nabigla ako noong una ko itong nakita. Dahil ituturo ito kay Lucius, bakit hindi mo rin turuan si Kuya Ye? Kahit anong presyo ang kailangan mo, sabihin mo lang, hindi ka man lang masimangot, Kuya Ye. Tuwang-tuwa at prangka si Daxia, nakita niyang medyo kakaiba ang ekspresyon ni Lucius, kaya dumiretso siya sa punto at ngumiti. Walang problema. Kung gusto matuto, kapatid na lalaki, gawin natin ito ng magkasama. Magkasama na tayong dumaan sa buhay at kamatayan, kaya ano pa ang saysay ng pag-uusapan natin ang presyo o hindi? Wala rin akong kinuhang kahit ano mula kay Lucius. Tulad ng sinabi ni kapatid na lalaki, magkasama na tayong dumaan sa buhay at kamatayan. Tayong lahat ay magkakapatid. Nagkibit balikat si Terence, at walang pag-aalinlangang sumang-ayon sa kahilingan ni Dax. Handa nang lokohin ni Dax si Terence, pero hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ni Terence. Parang isang suntok na puno ng enerhiya ang tumatama sa hangin, halos mabali ang likod niya. Pero sa tingin ni Lucius, mukhang hindi nagsisinungaling si Terence. Talagang binigyan niya sila ng napakalakas na kasanayan ng walang anumang kondisyon. Kung gayon, ang pabor na ito ay magiging napakalaki. Kahit anong mangyari, hindi na muling makakalaban ni Dax sina Mike at Terence. Mapagkunwari, walang hiya. Sino ang kasama o kapatid niya? Dumura si Lucius. Pakiramdam niya ay pinagsamantalahan siya ni Dax. Labis siyang nalungkot at gusto na talagang bunutin ang kanyang sable at tadteren ang lalaking ito hanggang sa mamatay.
Biglang dumating ang kaligayahan. Tuwang-tuwa siya at walang oras para alahanin ang kalungkutan ni Lucius. Abala siya sa pag-unawa sa magandang balita. Dahil sa husay ni Terence sa pagkontrol ng mga pormasayon, ang kakayahan sa pakikipaglaban ng kanyang plota ay lubos na mapapabuti. Hindi agad matitinag ang nangungunang plota. Bagamat hindi niya nakuha ang kota sa sea area ng Classes 1, hindi nito naapektuhan ang kanyang lakas. Isa pa, nakapagkasundo na si Dax kay Mike. Bago pa man magkaroon ng sapat na plota ang Mike, ipapahiram na ni Dax ang plote niya sa kanya. Bukas din para kay Dax ang kota sa nabigasyon sa dagat ng Mystic Class. Bagamat hindi lang iyon, sapat na iyon. Sa oras na ang plote ni Mike ay sapat na ang lakas para pumunta sa Mystico na dibisyon, malapit nang magsimula ang susunod na pagpupulong ng pamamahagi. May lakas pa rin si Dax para manalo. Nabalitaan niyang papasok si Terence sa isang paaralang may klaseng mystic, baka hindi na mabantaan ng grupo ni Mike ang posisyon niya sa susunod, kaya hindi na siya nag-alala. Ipinahayag agad ni Dax ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Terence matapos ayusin ang mga kalamangan at kahinaan. Labis ang pagkadismaya ni Lucius tungkol dito, ngunit gaano man siya kalungkot, wala siyang magagawa tungkol dito. Dahil nangako na si Terence, hindi na niya ito maaaring bawiin, kung gagawin niya iyon, malamang ay babalikan din niya ang ipinangako niya sa kanya. Malaking kawalan kaya iyon. Ang tanging bagay na nakaaliw kay Lucius ay ang pakiramdam niya na mas matalino siya kaysa kay Dax. Kaya kung ituturo sa kanya ni Terence ang parehong bagay, ang makakakuha ng diwa ay si Lucius, hindi ang peking Dax. Wala nang pakialam si Terence sa iniisip ni na Dax at Lucius, matuturuan pa rin niya sila ng teknik, at maaalala nila si Mike habang buhay. Dahil hindi niya kayang manatili kasama si Mike sa lahat ng oras, mas makabubuting humanap siya ng dalawang malalakas na katulong. Kapag nahubog na ni Mike ang sarili niya, mas madali nang mabuhay kasama ang dalawang kakampi na ito. Mas malalim din ang konsiderasyon ni Terence, ang mga spirit beast na Zaya Expedition. Kung talagang pipiliin ang angkan ng mga espiritong hayop na tumawid sa dagat para sa isang ekspedisyon sa huli, gumamit man sila ng sarili nilang mga barkong pandigma para maghatid ng mga kalakal o makipagtulungan sa angkan ng mga hayop sa dagat, ang mga plotang ito na naglalayag sa dagat sa buong taon ay magiging isang malaking banta. Kung talagang dumating ang araw na iyon, marahil ang mga pamamaraan ni Terence ay makapagliligtas ng buhay ng mga taong nagsasanay at makapatay ng mas maraming spirit beast masters. Sapat na iyon. 6,450. Ang pagtuturo ng mga pamamaraan ay tumagal ng isang araw. Sa panahong ito, ang plote sa likuran nila ay nagsimulang bumalik. Maganda naman ang kanilang swerte, wala nang ibang panganib sa daan pagkatapos ng malakas na pag-agos ng tubig, kaya medyo maayos ang kanilang pagbabalik, lahat salamat kay Terence at sa iba pa. Pagkatapos noon, oras na para sa seremonya ng paggawad ng parangal, at nagpa siya ang tatlo na bumalik sa akademya. Wala nang gaanong oras na natitira sa isang buwan. Kinailangan din nilang makipagkita sa mga tao mula sa recruitment team at sabay-sabay na tumungo sa mahiwagang lugar ng dagat. Pagkatapos magpaalam kina Mike, Dax, at Lucius, nilisan ng tatlo ang lungsod. Bilang paggalang, dapat sana ay magpapaalam na sila kay Hersen, ngunit tumanggi sina Jinmo at Natalie. Walang nagawa si Terence kundi ang sumunod na umalis kasama nila. Hindi pa rin lumilitaw ang mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect. Tila mas naging maingat siya pagkatapos ng dalawang nabigong palihim na pag-atake. Hindi siya kikilos maliban kung lubos siyang may kumpiyansa. Hindi mapakali si Terence, hindi pa siya sapat ang lakas, at kapag bumalik siya mula sa dagat ng mahiwagang klase, tiyak na bubunutin niya ang nakatagong sekta ng kamatayan. Nakakainis talaga ang organisasyong ito. Paulit-ulit nila siyang kinukulit at paminsan-minsan ay naglulunsad sila ng mga palihim na pag-atake. Nakakainis talaga. Higit sa lahat, nag-aalala si Terence na baka hindi siya mapatay ng Hidden Death Sect at baka atakihin ang mga taong nakapaligid sa kanya sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Hindi ito matitiis. Kahit hindi ito targetin, hindi rin sila maaapektuhan. Halimbawa, muntik nang maapektuhan ang Natalie noong nakaraan. Maayos at walang anumang nangyari sa paglalakbay gamit ang lumilipad na platito.
Karamihan sa mga estudyante ay hindi pa nakakabalik, ngunit may nakilala si Terence na mga dating kakilala. Guru, bakit hindi mo ako ipinaalam sa pagbabalik mo sa silangang lalawigan? Kung hindi ko natanggap ang balita, malamang ay nami-miss na kita. Ang matandang kakilala na ito ay natural na ang punong tagapagpino ng Morning Star Golden Class School, ang unang disipulo ni Terence, si Xuanji Darvan. Darvan, anong ginagawa mo rito? Tuwang-tuwa si Terence nang makita si Darvan, at binati niya ito ng may ngiti. Sa kabilang banda, si Darvan ay lubos na magalang at hindi nagpakita ng anumang senyales ng kapabayaan. Nabalitaan kong nandito ka para sumali sa Mystic Division C Selection, kaya bumisita ako sa iyo at binabati kita sa pagkapanalo ng unang pwesto. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakagaling sa alchemy at napakalakas sa ibang aspeto. Isa kang walang kapantay na henyo. Pinuri ni Darvan ang kanyang Panginoon ng may malaking ngiti sa mukha, hindi man lang nakaramdam ng hiya. Terence? Lil? Bro? Disipulo mo ba ito? Hindi ba't pamangkin ko siya sa pakikipaglaban? Tuwang-tuwa si Natalie na lumapit. Tuwang-tuwa siya na nagkaroon ng pagkakataong umarte na parang isang matanda. Sa katunayan, nabanggit na ni Terence si Darvan kay Natalie dati, pero wala siyang maalala tungkol dito. Bukod sa masarap na pagkain at kasiyahan, ang naaalala lang niya ay ang malalapit na babaeng kaibigan ni Terence. Tungkol naman sa mga disipulo, ikinukwento niya ito kapag nakikita niya sila. Binabati ni Darvan si Tio Panginoon. Hindi nang ahas na maging bastos si Darvan nang marinig niya ang batang babaeng ito na tinatawag ang kanyang Panginoon na Little Junior Brother. Agad niya itong binati ng may malaking paggalang. Medyo nakakailang, pero dahil si Terence ang amo niya, inaasahan na niya ang mangyayari at handa na ang isip niya. Hehe, isa na akong martial uncle. Little Junior Brother, ang galing mo. Ito ang unang beses na magkikita tayo, kaya dapat mo akong bigyan ng regalo. Sandali lang. May kamalayan pa rin si Natalie sa isang tiyuhin sa pakikipaglaban. Mabilis niyang hinalughog ang kanyang bag at sa wakas ay nakakita ng isang material na pang-alchemy sa yugto ng Profound. Binili niya ito sa Forces Pavilion dahil maganda ang itsura nito, ngunit ngayon ay isa itong magandang regalo. Halika, pamangkin sa digmaan na si Darvan, walang magandang taglay ang tiyuhin mo sa digmaan. Ito. Ibibigay ko na sa iyo. Sandaling hindi maalala ni Natalie kung ano ang hawak niya, kaya't malabo na sagot lamang ang naibigay niya at naibigay ito kay Darvan. Maraming salamat, Tito Master. Mabilis na nagpasalamat si Darvan sa kanya. Malaki pa rin ang pakinabang ng material na ito sa kanya. Bagamat hindi ito gaanong mahalaga, sulit naman ang ilang espiritual na jade. Angkop na angkop ito bilang regalo sa pulong. Guru, bilang isang nakatatanda, hindi ba dapat ay may ibigay ka sa aking nakababatang pamangkin? Inalagaan pa rin ni Natalie ang kanyang unang pamangkin sa pakikipaglaban, si Darvan. Hindi lamang niya ito ibinigay, kundi kinaladkad pa niya ang kanyang Panginoon. Ikaw na batang babae, hindi ka lang kakampi ni Terence, kundi kakampi ka rin ng mga disipulo niya. Tumawa si Jinmo at tinukso ang kanyang disipulo. Hindi siya kuripot at binigyan niya ito ng red along na babagay sa kanyang katayuan. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, dinala ni Terence si Darvan sa kanyang silid, handang makipag-usap ng pribado. Bilang kanyang Panginoon, hindi niya ito gaanong binigyan ng payo, ngunit nang marinig ni Darvan na nasa silangang kontinente siya, galing pa siya sa Morning Star Golden Class Academy para makita ito. Magandang ideya iyon, at nagpa siya si Terence na turuan siya ng ilang kasanayan sa alchemy. Kahit walang silbi si Terence kung wala ang Shenong Cauldron, kakaiba pa rin ang kanyang pag-unawa sa alchemy. Lalo na pagkatapos niyang pumunta sa Timog Kontinente kasama si Ramlee, ang kanyang kaalaman sa teorya ay umunlad ng husto. Dahil sa idinagdag na recipe ng tableta na minana mula sa mga guho, higit pa sa kwalipikado siyang maging Panginoon ni Darvan pagdating sa teorya ng alchemy. Hindi niya lang ito maipakita ng personal kay Darvan. Darvan, kumusta na ang iyong kasanayan sa alchemy ngayon? Pagkatapos makaupo ang dalawa, casual na nagtanong si Terence tungkol sa mga kasanayan sa alchemy ni Darvan, at pinag-iisipan kung paano siya tuturuan ayon sa sitwasyon.
Nahihiya ako. Ang tagal na at halos hindi pa rin ako nakakagawa ng Mystic First Level Pills. Nahiya si Darvan. Nang tanggapin siya ni Terence bilang isang disipulo, isa na siyang taga-dalisay na nasa antas ng gintong klase na 7, ngunit hindi siya makalusot dahil sa kaunting pagdududa. Matapos ang mga payo ni Terence, nagkaroon siya ng isang epiphany, at ang kanyang mga kasanayan sa paggawa ng mga elixir ay umunlad ng husto, nakapasok sa Golden Class at nakapasok sa Mystic Class. Sayang at hindi siya gaanong nakagawa ng progreso pagkatapos ng mahabang panahon. Ayon sa balita mula sa pinakahilagang isla, kaya na raw ni Terence gumawa ng mga Mystic Third Level Elixir ngayon. Natural lang na nahihiya si Darvan. Pakiramdam niya ay napakalaki ng agwat sa pagitan niya at ng kanyang amo, at ang pagkakaiba ng talento ay parang langit at lupa. Siyempre, mahinhin pa rin si Darvan nang sabihin niyang halos hindi niya kayang umabot sa unang antas ng Mystic. Mataas na ang kanyang antas ng tagumpay sa paggawa ng mga Mystic First Level Elixir. Sa Yellow Classy area ng East Continent, ang kanyang alchemy skills ay maituturing ng napakahusay. Gayunpaman, ang taong ikinukumpara niya sa kanyang sarili ay si Terence. Natural lang, pakiramdam niya ay hindi naiiba ang kanyang mga kasanayan sa basura. Napakasarap na makagawa ng Mystic First Level Pill. Maaari mong subukang gumawa ng iba't ibang pills para mapabuti ang iyong pag-unawa sa alchemy. Kapag nakaipon ka na ng sapat na karanasan, natural na makakagawa ka na ng mas mataas na grade-ong pills. Pinalakas ng loob ni Terence ang loob niya, pero iniisip niya kung paano niya ito tutulungan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.